It was a cave, and a stone lay upon it. Ganun yung mga libingan sa kanila, no? Natatakpan ng napakalaki, napakabigat na bato. Hindi kaya ng isang taong paikutin yung, patanggalin yung bato. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, "Lord, by this time, he stinketh." Ano ibig sabihin nito pag namatay? Ano na, may amoy na. Nasa ano na siya, nasa pagkabulok na siya. Kasi ang katawan na ito mabubulok, masisira. Nung binuksan nila, may amoy na. Sa kanila naman, hindi katulad sa atin yung balsa-balsa mo, di ba? Sa kanila iba eh. Talagang nilalagyan lang talaga na kung as is yun. Lalagyan lang ng parang mga spices, pabango, or etc. Tapos ibabalot, di ba? Yun na siya. So, kasi meron iba yung pilosopo dito sa, paano pastor, di ba binalsa mo, tinanggal ng daw bitupa, tinanggalan daw ng dugo. Pero hindi ganun yung kanila noon. Tsaka kung ganun man, kung sakali, walang imposible sa Diyos. Di ba? Pero yun yung kanilang ginagawa dito. Verse number 39. He stinketh, for he had been dead 4 days. 4 na araw na palang patay. Verse 40. Jesus saith unto her, "Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God." So, ang panahon na to, ang kailangan natin, believe God. In God, we trust. At pag nagtiwala tayo sa Panginoon, one day, makikita natin sa lahat ng pangyayari na ito, ang glory ng Panginoon. Amen? Ang Kristiyano dapat, ina-acknowledge ang Panginoon. Number 1, we must always see the hand of God. The hand of the Lord. Pangalawa, we must always see the honor and glory of the Lord sa situation na to. At last, panghuli, we must always see the heart of God. Kanina, ano yung una? Hand of God. Pangalawa, honor and glory of God. Pangatlo, heart of God. Anong puso ng Panginoon sa sitwasyong ito? Especially in times of tremendous pain and pressure. Anong puso ng Panginoon? At gusto kong maging basihan natin yung story ni Job sa ating pinakahuling point. Naalala niyo pa si Job? Diba? We must always see the heart of God. Ano ang puso ng Diyos sa mga sitwasyong nangyayari na ito? Puntahan po natin Job chapter 23 verses 1 to 5. Job. Punta tayo dun sa book of Job. Napakaganda yung ikakay talastasan na ito sapagkat ang si Job ay nagtatanong sa Diyos at sumagot ang Diyos sa kanya. Di ba? At makikita natin dito, katulad ng ating pinagdaraanan, kung ano po yung bagay na kung saan ay dapat nating maintindihan sa Diyos. Ano ba yung puso ng Diyos? Ano bang heart ng Panginoon sa ganitong situation? Naintindihan ba tayo ng Diyos? Naalala niya pa ba tayo? Nagkikira ba talaga siya sa atin? Yun ang tanong no? Bakit mayroong ganito? Bakit tayo naapektuhan? Bakit tayo nawala ng financial na pera? Minsan ganun, dami nating tanong Pero naintindihan ba natin yung heart ng Panginoon? Tingnan muna natin yung puso niya. Di ba? 23, verse 1. Then Job answered and said, "Even today is my complaint." Kaya si Job nag-complaint din, "Is my complaint bitter?" Intindi nga, "My stroke is heavier than my groaning. Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. I would order my cause before him and fill my mouth with arguments." Maraming tao ay full of arguments. "I would know the words which he would answer me." And we need God's answer. And understand what he would say unto me. Yun ang gusto ni Job. Di ba? Gusto niyang makita ano yung sa sitwasyon na to, ano yung sa Panginoon. Ano yung bagay na kung saan ay nakikita natin sa kabila ng situation na to. Nakikita pa ba natin yung puso ng Diyos, yung sinasabi niya sa atin? At sumagot ang Panginoon sa chapter 38. Yun yung tanong ni Job.
Ito yung sagot ng Panginoon. Na dapat sa sitwasyong ito, napakagandang basahin. Ini-encourage ko kayo na basahin ito, 38, 39, 40 ng Book of Job. Napakaganda, mga kapatid. At talaga namang palagay ko, hindi ka magtataka kung bakit ganito yung nangyayari, anuman yung bagay na pinagdadaanan natin, sinagot dito ng Panginoon. Job chapter 38. Yung una, yung binasa natin, tanong ni Job. Ito, sagot ni Lord. Tignan niyo sagot ni Lord. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee, and answer thou me. Verse 4. Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? Or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? Or what laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy? Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb? When I made the clouds the garment thereof, and thick darkness a swaddling band for it, and break up for it my decreed place, and set bars and doors, and said, Hither shalt thou come, but no further, and here shall thy proud waves be stayed. Hast thou commanded the morning since thy days, and caused the day spring to know his place? Pag binasa niyo po lahat ng yan, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, ito yung ginawa ko. Ano yung tanong mo? Di ba? Parang tinatanong niya, Lord, nasaan ka? Ano? Hindi mo nalalaman, ito yung mga pinagagagawa ko. Ito yung bagay na kinreate ko. Ang sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Bago pa man dumating ito, alam na ng Diyos. Wala nang rurunong pa sa Diyos. At kahit COVID-20, COVID-21, COVID-22, kahit ano pa yung danasin natin na virus, alam ng Diyos. He is all-knowing God. At huwag nating tanungin ang Diyos, huwag nating questionin yung heart ng Diyos, sapagkat ang Diyos subok na siya, sapagkat tayo ginawa lang ng Diyos. Sabi niya, sino ba nagbibigay sa inyo ng araw? Kung gustong tapusin to ng Panginoon at end times na, pwede niyang tapusin to eh. Pwede na tayong kunin ng Panginoon. Ang makita natin ngayon, yung puso ng Diyos. Napagtiwalaan natin siya na ang Diyos, siya yung sovereign God. Siya yung may control. Ano man yung pinagdaraanan natin, either life or death, may the Lord God be glorified in us. And we should see always the heart of God. Ito pa'y maganda. Ano ang sagot ni Job nung nalaman niya yung sagot ng Panginoon? Tingnan natin Kanina, di ba, yung masalimuot yung ano niya yung question niya Ito ngayon yung sagot ni Job. Chapter 42. Chapter 42. Napakaganda nitong book na to. Ang gandang basahin itong mga times na to. Chapter 42. Verse 1. Sumagot na si Job. Tingnan natin Then Job, antindi from 39, basahin niya sa bahay Chapter 39, 40, and 41. Sagot ng Diyos kay Job. Ito ngayon sagot ni Job sa Panginoon. Verse 42. Then Job answered the Lord and said, I know that thou canst do. Nag-iba na, di ba? Iba na yung tema. I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not. Hindi natin naiintindihan. Mga kapatid, hindi lang natin naiintindihan. Kasi limitado tayo. Things too wonderful for me, which I knew not. Verse 4. Here I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. Verse 5. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee.
Wherefore, I abhor myself and repent in the dust and ashes. Lord, kahabagan mo kami. Hindi namin alam minsan yung pinagsasasabi namin. Nakalimutan namin yung puso ng Diyos. Nangyayari po sa panahong ito, maraming tao nakalimutan ang puso ng Diyos. And I will add, hindi ko papalampasin tong verses na to as we close. Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29, verses 10 to 13. Jeremiah chapter 29. Napakaganda po ng mga talatang ito. Andito yung favorite verse natin, yung verse 11. Diyan na kayo? Alam niyo, intindihin lang natin to Hindi tayo magiging bad. Hindi tayo mag-worry. 29 verse 10. For thus saith the Lord, ang Diyos na nagsasabi, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, in causing you to return to this place. Verse 11, for I know that thoughts, and that is the heart of God, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Sa panahong ito, COVID-19, ang isip ng Diyos, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Verse 12, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Verse 13, and ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart. We must always see the heart of God. Ito yung situation natin pinagdadaanan. Bago ka magreklamo, bago ka magtanong ng marami, tingnan mo muna ang puso ng Diyos. Hindi siya nagbabago. His plans, His ways are perfect. Kaya sabi niya, in all thy ways, acknowledge me, acknowledge God, acknowledge Him, and He shall direct. Ang paths ng wicked, crooked, perverse, ng unrighteous, liku-liko, mali. Pero ang path ng righteous, tama. Ang tanong, paano mo lalandasin ng tama yung nilagay ng Panginoon na hindi ka mag-U-turn, na hindi ka magle-left turn, na hindi ka magle-right turn? In all thy ways, acknowledge Him. Ano yung unang point? We must always see the hand of the Lord. We must always see the honor of the Lord. We must always see the heart of the Lord, or the heart of God. The hand of God, the honor of God, and the heart of God in this time of crisis. So bilang mananampalataya, gusto ko po, ang prayer ko po sa bawat Christians, yung ating pananampalataya ngayon ay mag-soar high. Huwag babagsak, kundi lalong tumaas. And we come boldly to the throne of grace, na merong perfect peace. Bakit? Kasi ang Diyos ang ating pinagtitiwalaan. Hindi tayo nagre-rely sa mga tao, hindi tayo magre-rely sa kung ano yung nasa paligid, magre-rely tayo sa gumawa ng lahat sa atin. At para po sa ating closing verses, Habakkuk chapter 3. At dito po tayo magtatapos. Halimbawa, may halimbawa kasi dito At gusto ko po na ilagay na natin sa pinaka-extreme. Pinaka-extreme mga kapatid. Habakkuk chapter 3, verses 17 to 19. Habakkuk. Naging message ko na to minsan. Kung naalala nyo lang yung mga points. Habakkuk chapter 3,
verses 17 to 19. At nawa, ito yung sasabihin natin sa Panginoon. In God we trust. In God we trust. Verse number 17 of Habakkuk chapter 3. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my stringed instruments. Mga kapatid, kung sa atin man dumaan yung pinagdadaanan ng iba, dumating man na talagang totally magutom tayo, mangangako ka ba sa Panginoon na magtitiwala ka pa rin sa Kanya? Siguro maaaring ngayon okay pa tayo. Kasi meron pa tayo nakikita, may nasasalat ka pa, may nakikita ka pa sa loob ng bahay mo. Pero ang tanong ko po ngayon sa ating lahat, paano kung wala na? Paano kung hindi na mag-produce yung mga puno ng bunga? Paano kung wala namang hype na pwedeng katayin? Sapagkat sobrang tagal na ng COVID-19, nung pandemic. Paano? Magtitiwala ka pa rin ba sa Diyos? Magagalak ka pa ba sa Panginoon? Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Salamat sa Diyos kasi ginagamit niya yung panahon na to para subukin ang ating pananampalataya. Sabi ng Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the days of trouble. And, gustong-gusto ko yung dulo eh. He knoweth them that trust in Him. Alam niya kung sino sa atin ang hindi na nagtitiwala ngayon. At alam niya kung sino nagtitiwala. Mga kapatid, in God we trust. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you po sa guidance, Panginoon, na kami patuloy ay paalalahanan mo ng iyong mga salita. Salamat sapagkat nananatili po kami malakas sapagkat meron kami makapangyarihang Diyos. Lord, dumarating din po na lumung-lumuna, bugbog na yung katawan namin, Panginoon, sa mga sitwasyong dinaraanan sa mundong ito. But we need to keep on fighting. We need to keep on praising. We need to keep on worshiping. We need to stand still. And we need to see your hands, O God, works upon us. Salamat, Panginoon, sa oras na ito sa iyong paalala. Nawa, habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik, alam ko na malapit na. Oh, come, Lord Jesus, save us. Iligtas mo kami sa panahong ito. Kung paano iniligtas mo kami, Panginoon, sa dagat-dagatang apoy, iligtas mo rin po yung iba, Panginoon. Hindi lang po sa COVID-19, pati yung spiritual life nila. Na maraming nakikinig ngayon, kung nakikinig ka ngayon and you're not yet sure that one day, before you die, you will go to heaven. Now is the time for you to accept Christ as your Lord and personal Savior. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo sa kapahamakan sa impyerno. Ang tanging may kapasyahan lang at kakayanan ay ang Panginoong Jesus, na nagbigay ng pag-ibig sa atin, na ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, na siya ay patuloy na naglalaan ng kaligtasan sa bawat isa na magtitiwala sa Kanya. Sa araw na ito, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, kung wala ka pang katiyakan ng buhay na walang hanggan, then pray to the Lord. Beg mercy.
At patuloy mong ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Tanggapin mo, kilalanin mo na wala kang magagawa, na ikaw ay isang makasalanan, na ang buhay mo ay walang kasiguruhan. Pero ang Diyos, ang kanyang salita ay may katiyakan sapagkat sinabi ng Panginoon that Jesus is the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by the Lord Jesus Christ. Sa araw na ito, make a decision. Come to the Lord in prayer and trust Him fully. Jesus saves, and we have heard the joyful sound that Jesus saves. Lord, thank you po. I come to your presence as a church. Oh Holy Spirit, continue to strengthen us. Nanghihina rin po kami, Panginoon. Dumarating din po yung troubled times. But you are still on the throne. Your name is above every name. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang pinaka-best doctor, Panginoon. Ikaw ang great physician namin sa mga panahong ito. Not only sa amin pong physical, maging po sa aming spiritual, Panginoon. Lord, revive your children. Give them strength to go on, O God. That in all our ways, we need, Lord God, to acknowledge you and continue to direct our paths, Panginoon. Patawarin mo kami sa mga naiisip namin. Patawarin mo kami sa mga maling desisyon na ginagawa namin. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang namin. Lord, we submit everything to you. We surrender everything to your presence, O God. Continue to bless your people. Ipabatid mo sa amin ang iyong mga kamanghamanghang gawa. Continue to provide our needs. Help our President, pati po yung mga namumuna, mga Senador, yung Vice President, Panginoon, hanggang sa mga iba pang mga sangay, Panginoon, ng aming gobyerno. I pray, Father, na strengthen na po sila, bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon. Yung mga police, yung mga doctors, yung mga nurses, yung mga namamahala, Panginoon, sa mga food department, Lord God, I pray na kayo ang siyang patuloy na gumawa sa lahat ng ito. Lord God, patuloy po kayong kumilos sa aming buhay. Sapagkat wala kaming magagawa kung gusto niyo ito, Panginoon. At sa pinakahuli, ang amin lang po, mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. Maitaas kayo, Panginoon, sa lahat ng ito. Because sabi mo sa salita mo, surely goodness and mercy will follow us all the days of our life. And one day, we will dwell in your presence forever. Lord, salamat po sa mga pangako mong ito. We want to stand still in this time of difficulties because we have a powerful God. We have a great God. A God that provides. A God of mercy. A God of love. A compassionate God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kinukumit po namin sa iyo ang lahat. Pagaanin mo po yung kalooban namin. Alisin mo po lahat ng takot namin. Yung doubts. Palitan mo ng strength, Panginoon. At mamuhay kami ng tama. Mamuhay kami na buo yung aming pagtitiwala. Salamat po sa iyo mga anak. Pagpalain niyo po mga anak niyo na ito, Panginoon. Sa amin pong paglabas sa church building na to, maging sa mga nasa bahay, habang kami meron pong home quarantine, Lord, gawin mo pong mas mapagmahal, Panginoon, yung bawat isa. Na makita namin yung napakalagandang bagay ngayon na nagsasama-sama kami bilang pamilya, bilang mag-asawa. Nakikita namin din yung aming mga mahal sa buhay. Lord, gamitin mo po yung chance na to, Panginoon, sa purpose mo po. Na makita namin yung mas higit na karapat-dapat sa panahon ito at hindi kami magreklamo, kundi mag-rely kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo. I-bless mo po lahat ng churches na nagkakaroon po ng mga ganitong gawain ngayon, Panginoon, to encourage your people. Lord, salamat. And these things will come to pass. And all these things will come to pass till the storm passes by. We trust in you. We trust in you. Salamat po. Kaya aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. And all the all the people of God says, Amen. Amen. So purihin ang Panginoon. Today is second Sunday ba natin?
na ganito yung ginagawa natin, ano. Mamaya, dyan muna kay pipicturean ko kayo para makita ng mga iba na ganito yung setup na, alam niyo po, minsan may iba na sabi nila, bawal, ano po. Pero alam niyo po, sa atin yung ating ginagawa ay naniniwala ako kung sa grocery minsan wala ng social distancing, nagsisiksikan na. Pero sa church po, ini-implement po natin yung social distancing. Maingat po natin pinapatupad dito yung ganitong gawain, and I believe na kung mahalaga yun ay mas mahalaga ito sa biyaya ng Panginoon. The Lord God will protect us. We have a sovereign and a powerful God. Ano po? So, guide tayo ng Panginoon buong week na to. I-provide niya yung needs natin. I-strengthen niya yung faith natin patuloy. At nawa, yung bawat, yung pag-pray natin si Sister Milen, yung ating kapatiran na nakapronta doon sa na ingatan siya patuloy ng Panginoon, yung health niya ay sustain ng Panginoon. At yung iba pa natin na mga nagtatrabaho pa rin until now ay patuloy na i-sustain ng Panginoon. At sa bawat isa po, alam ko po na ang Diyos ay in-encourage tayo sa araw na ito, and we want to bless the Lord. So kahit po ganito yung ating situation ay kailangan pa rin natin na magbigay sa Panginoon. So sa atin po pagpapatuloy ay kailangan natin purihin at sambahin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay, kung ano po yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na mabuti pa rin siya, na kahit ganito na pinagdaraanan natin ay meron pa rin siyang kabutihang pinapakita sa atin, and we want to bless God. Ano po. So tayo po mananalangin para sa ating offering, then awitin natin yung I'm giving because I love Jesus. Ano po. So tayo po mananalangin sa ating offering. Lord God, thank you po sa time na to. Salamat sa opportunity na makapagbigay sa iyo pong banal na gawain. Pagpalain niyo po yung mga anak. Patuloy kami, Panginoon, na biyag sa bawat araw ng aming buhay. Bless our tithes and offerings, Panginoon. Palalahan niyo rin po yung mga nasa bahay na patuloy na maging tapat, Panginoon. Itabi yung kanilang mga offerings, yung kanilang mga tithes, Panginoon. At patuloy na ipagkatiwala sa iyo na siyang bibigay ng lahat sa amin. Salamat po, nawa, O Diyos, malugod ka sa panahong ito ng aming pong pagbibigay. Bigyan niyo pong patuloy na kagalakan at katapatan ng iyong mga anak. And continue to provide all our needs, O God. We praise you, we glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Praise God once again. Amen. Sa wonderful opportunity na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At tayo pong lahat ay tumayo sa pagwawakas ng ating pong pananambahan. Salamat sa inyo na nanatiling nandyan, na nanunood. At patuloy kayo na magpalakasan sa bawat isa. At magpanalangin tayo sa week na to. Huwag kalimutan yung ating pong personal devotion. Ano po. So tayo po manalangin. Ama naming Diyos na napakabuti, mapagmahal, mahabagin Panginoon. Salamat po. Dahil muli na kapag daos po kami ng pagtitipon, Panginoon, sa oras na ito. Lord, salamat po sa blessing na kahit ano pong uri ng pagsubok, pwede po kami magpatuloy. Kasi hindi mo po kami pinagkakaitan ng lakas at buhay. Na habang huminga po kami, wala pong panahon na dapat masayang. Sapagat may plano po kayo habang kami po ay nabubuhay. Lord, sa pamamagitan po ng mensahe na siyang naipahayag, nawa, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan para harapin ang bawat bukas na amin pong pagdaraanan. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Alam namin na hindi mo po kami pababayaan, na hindi mo po kami iwanan, Panginoon. Kayo siyang patuloy na mag-provide sa mga anak mo, Panginoon, Lord. Alam ko na meron din silang mga pangamba, lalo higit yung mga nagtatrabaho po lamang ng arawan, Panginoon. Ipakita mo po kung gaano kayo kadakila sa kanilang buhay.
na kung paano, Panginoon, ang mga damo sa paligid, ang mga ibon sa parang ay kumakain ng masigla, ng masaya. Hindi mo po ipagkakait ito sa iyong mga anak. Panginoon, iadiyaan niyo nga rin po kami, Panginoon, sa anumang epidemya, mga viruses, mga bacteria, Panginoon, na kumakalat sa paligid. Bigyan mo kami ng malakas na immune system at patuloy mo kami, Panginoon, na bigyan din po ng maganang pagkain at masustansyang mga pagkain, Panginoong Diyos. At panalangin ko po na sa amin pong paglisan sa lugar na ito, ang biyaya, ang kapayapaan mo, ang kabutihan mo, Panginoon, ang habag mo, ay siyang sumaamin, Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu. Amen. Amen at amen. Purihin ang ating Panginoon. Magandang araw po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. Ayaw nga. Wait lang. Pag nag-picture po, baka meron kayo mas para Matalay po. pag picture Video lang. Aka na lang. Iyak na lang. Hiwalay na, nakamas pa. Dahil ako, mamas na kami. Mamas lang. Dapat nakamasin. Le, pagmas ka. Nakikita yung frontliner. Frontliner ka raw yun. Frontliner. Hindi, pag-picture na lang. Sasayaw kita. May kasabay po kami isa. Sumungalit ako siya. Dapat kasi. Kita ko po kami. Sa pakasama. Hindi, okay lang yan. Oh, jump shot